Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Dapat pa yung microphone. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, hindi na makakatulog. May bagong bomba galing kay Senator Robin Hood, Rodante Marcoleta. Mukhang pinagpapawisan na ng malagkit ang kampo ni Speaker Martin Romualdez. At si Erwin Tulfo, bumabalimbing ka talaga. Tumakbo kayo sa walkout. Ano ba talaga ito? Huwag kayong aalis dyan mga kaibigan kasi ngayon bubuksan natin ang lahat. Walang kinikilingan, walang sinasanto. Hashtag walk with land tayo. Alam nyo kung bakit takot sila kay Marcoleta? Kasi yung taong ito hindi nagsasalita kung walang bala. Legal genius yan mga kaibigan. Hindi tulad ng ibang trapo na puro hangin at connections. Si Marcoleta, batas ang hawak niya. Integridad ng Senado ang pinoprotektahan niya laban sa mga pilit na agenda na hindi dumadaan sa tamang proseso. Sinasabi niya ng harapan, hindi pwede yan. Habang ang iba, tahimik lang kapag may interes. Ito yung klaseng senador na kailangan natin. Matapang, matalino, at higit sa lahat, hindi nababayaran. Nako mga kaibigan bakit ba nagmamadali ang kampo ni Romualdez? Bakit ayaw nila sa Blue Ribbon? Kasi kapag bumukas yung komite, maraming madudulas, maraming ghost projects, maraming flood control na walang nangyayari, maraming pera ng bayan na nawawala. Old guard tactics na naman ito. Yung estilo na kapag nahihirapan ka, imamaneuver mo na lang ang rules. Pero sorry na lang, gising na ang sambayan ng Pilipino, hindi na ubra yung style nyo na parang hari kayo ng Kongreso. Ang taong bayan ay galit na sa trapo politics, galit sa mga taong akala nila masyadong matalino, pero lokohin tayo mga kaibigan. At dito talaga masakit, mga kababayan, maraming naniniwala kay Erwin Tulfo. Maraming OFWs na sumusuporta tapos sumama sa walkout. Nako po. Kasama si Erwin Tulfo sa walkout 11. Erwin, bakit? Bakit tumakbo ka sa debate? Dapat ninyong harapin yung issue na yan sa loob ng plenaryo at hindi sa labas at magpapa-interview kayo at maglalakad sa hallway na para bang tilabagang kayo ang naapi. Dapat niyong ipaliwanag yan sa taong bayan. At nako, sa susunod na eleksyon, siguradong mababawasan o matatalo ka na niyan, Erwin Tulfo. Obligasyon niyo yun bilang mambabatas, manatili sa plenaryo at magdebate ng parang lalaki. Nako, hindi yung tatakbo kayo kapag may mabibigat na tanong. Ito ba yung serbisyo publiko? Serbisyo sa sariling interes? Mga kaibigan, maraming nadismaya. Ako mismo, nadismaya. Sabihin mo sa amin mga kaibigan, ano talaga ang kinakatakutan ninyo? Okay mga kaibigan, no? Pero hayaan muna natin nyo akong palalimin pa ito, mga kababayan. Kasi hindi lang ito simpleng away ng dalawang politiko. Ito ay laban sa sistema mismo. Ano ba talaga? Yung discrepancies na binabanggit ni Senator Marcoleta, yung mga hindi tamang proseso sa House of Representatives, yung mga bills at resolutions na parang magic, bigla na lang lumalabas, walang proper committee hearings, walang public consultation, tapos bigla na lang ipinapasok sa agenda. Ngayon, himayin nila paano ba nangyari itong flood control scam na ito, no? Parang niluluto yung batas kasi habang natutulog tayo, ganyan po ang nangyari sa flood control. Tanong ko sa inyo, paano nangyayari yan? Dahil ba sa sobrang kapangyarihan ng speaker? Dahil ba sa political dynasty na feeling nila sila na ang may-ari ng Kongreso? O dahil may mas malaking interes sa likod? Mga negosyo, mga kontraktor at mga taong gustong magpatuloy ang kurakot. Ay yung Blue Ribbon Committee na Vice Chairperson si Senator Marcoleta at siya magiging lead convener ng flood control dyan sa mismong
um, Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, no? Subcommittee po yun, ha? Ghost projects of flood control, mga daang-daang milyon na nawawala taon-taon kapag bumabaha. Libo-libong pamilya nawawalan ng bahay, pero wala pa rin nangyayari. Sino ang nakikinabang? Sino ang nasa likod ng mga kontrata na yan, mga kaibigan? Si Marcoleta bilang isang abogado at senador, alam niya ang tamang proseso. Alam niya na kapag binaypass mo ang rules, para kang magnanakaw sa harapan ng lahat. Hindi siya natatakot sabihin yan ng harapan. Hindi siya natatakot mo kahit sino pa ang kalaban, kahit pa speaker o dating speaker ng House of Representatives. Ngayon, mga kaibigan, tignan nyo ang kabilang side. Bakit parang lahat ng galaw ni Romualdez ay defensive? Bakit parang ayaw nilang magkaroon ng tunay na transparency? Dahil kapag bumukas ang lahat, baka madamay hindi lang isa, kundi marami. Baka lumabas yung mga koneksyon sa mga malalaking proyekto na hindi naman nakakatulong sa ordinaryong Pilipino. Mga OFWs dyan, nagtatrabaho ng gusto sa abroad, nagpapadala ng pera para sa pamilya. Yung pera nyo yan na binubuwis, yung tax na binabayad ng inyong mga kamag-anak dito, tapos ginagamit sa mga proyektong puro ghost at kickback. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga tulad ni Marcoleta. Hindi yung mga politiko na kapag nahihirapan na, walk out agad. Erwin Tulfo. Hindi yung mga taong akala mo magsasakripisyo para sa bayan, pero kapag kailangan harapin ang tanong, bigla na lang nawawala. Calling Ping Lacson. Erwin Tulfo, maraming OFW ang sumusuporta sa iyo noon dahil sa image mo bilang manlalaban. Pero yung walkout na yan, malaking dagot yan sa kredibilidad mo. Dapat harapin mo ng diretsyo. Dapat ipaliwanag mo sa plenaryo. Hindi ang tumatakbo ka na parang may kasalanan. Tapos pinapalabas pa po nila na sila parang sila po ang naapi. Ang totoo, mga kababayan, yan ang ganitong klaseng drama sa Kongreso at Senado ay nagpapakita lang ng isang bagay. Sobra na ang poder ng ilang pamilya. Sobrang entrenched ng old politics at kailangan na nilang baguhin yan. Hindi sa pamamagitan ng ingay lang, kundi sa pamamagitan ng suporta sa mga leader na may mga bayag at may mga utak. Kaya kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tama ba si Marcoleta na mandigan? O mas gusto ninyo yung mga trapong tumatakbo kapag nahihirapan? I-comment down below walang pipigil sa inyo. Sabihin ninyo ang gusto ninyong sabihin. Kung galit ka rin sa kalokohang ito, i-like mo ito ngayon din, i-share, at huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-bell ang notification para hindi ka maiwan sa susunod na bomba. Ang hatol nila. Sa politika ngayon, ang tunay na matapang ay bihira. Pero kapag may nagsalita ng totoo, natatakot ang mga jablo. Mga kababayan, laban tayo, walang susuko. This is #WalkWithLan. This is Dan from the #WalkWithLan. Truth over trapo. Peace out at ingat kayo dyan at mabuhay po ang Pilipinas.